Magandang umaga sa iyo, si DJ Chacha ba to? Opo. Yes po, Opo. Senator. DJ Chacha po. DJ Chacha at saka si Ted. Si Bato lagi na lang nakakalimutan yung mga interview sa kanya. Isang araw si Boss Dada, di niya rin ano. Hindi, biro lang ha. Good morning Opo. sa inyong dalawa at Opo. sa ating taga-subaybay. Good morning. Salamat sa panahon. Go ahead, Chap. Thank you for your time, Senator. Diretso po tayo agad doon sa nangyaring Senate hearing kahapon kung saan isa po sa mga natanong dito nga po sa nagsiwalat doon sa pinatawag ninyo sa hearing na si Morales, yung tungkol po sa pagkakakilanlan ng informant niya. Kasi itong impormasyon na ito ng PIDEA Leaks, hindi po sa kanya galing mismo. Base po doon sa mga sagot niya kahapon, sinasabi po na hindi niya matandaan yung pangalan, maging yung kasarian, hindi niya rin po maibibigay. Paano po ba natin maipupurso pa itong ganitong klase ng Senate hearing kung yung informant mismo, Senator, hindi niya maibigay sa atin? Alam mo, malaking problema po yan. Sa totoo lang, medyo malaking problema po eh. Hindi ko sinasabing yung credibility ni Morales medyo nabasag. Pero yung mga tanong na hindi niya na masagot, kaya ako tinatanong yun kasi kailangan ng ebidensya. Hindi pa pwedeng yung tinatawag na hearsay na galing kay ganito, galing kay ganito. Mahirap po yun. Kasi if that's the case, everyone could just go sa Senate at sabihin, sabi kasi ni ganito, sabi kasi ni ganito. Di ba ho? Kailangan natin tingnan to ng mas malaki. Sa totoo lang, wala nang maire-reveal si Morales na masasabi nating pwedeng magamit. Pwedeng malaman ng tao. Kasi pag tinanungan mo siya ng ebidensya, laging hindi sa kanya direkta. Merong ibang pinagdadaanan. Di ba ho? May source, ganito. Hindi naman niya mapangalanan. Sa totoo lang, kung sa korte ito, naku po, yari ho si Morales dito. Kaya, anong punto ko dito? Ang punto ko dito, at least, dumaan sa Senado. Malaking bagay na ho yun. Nagagalit kagad tayo kay Bato. Malaking bagay na po yun. Lumabas na. Yung dapat, at least ngayon, dinidiscuss na ng media. Yun malaking accomplishment na. Di ba ho? Kasi, kung sa korte ho yan, naku po, patay tayo dyan. Di ba ho? Ako lawakan natin yung isip natin. Kasi, tingnan nyo, pakinggan nyo ho. Pasok. Yun nga, no? Yun nga. Kaya nga, isang hearing na lang ang aking schedule this coming Monday para mapagbigyan na lang yung mga ibang nabanggit na pangalan. We have to hear the sides also. So, patungkol dyan sa yung sinasabi niya na hindi niya maalala. Pero ako, retired police ako, DJ Chacha. Pareho kami, kung operator siya ng PIDEA, operator din ako ng PNP ng matagal. Alam ko po yan, ang duda ko sa kanya is ayaw lang niya ilaglag yung pangalan ng kanyang informant dahil nga... Yan, maganda nga dyan. Pinagtanggol niya si Morales. Sinabi niya, I give the benefit of the doubt na ayaw lang niyang ilaglag yung kanyang source. Diba? Meron kami diyang code of conduct between handler at saka confidential agents na confidential informants na walang laglagan. Hindi talaga ilabas yung mga pangalan ng informant mo pag ganun. So, duda ko yan ang nasa isip niya ngayon. Alam mo, eto sabi ng iba, tama kayo Hindi po pwedeng i-reveal ang informant. Tama ka, Josie. Etong matindi. Buti hindi siya diniin ni Bato. Kung ibang senador yan, tulad ni Jinggoy. Tama, mali. Kasi may humihirit na naman dyan Nag-iba ka na ng tono, banat bay, alis na ako. Bye-bye. Ako na nagtanggal sa iyo. Huwag kang mag-alala. Hindi mo na makikita tong live ko. No. Kung gusto mo magpakatanga at isarado isip mo, I will do you a favor. Naintindihan natin dito? Naintindihan ni Bato na yung resource person o yung si Morales, hindi niya pwedeng i-reveal yung kanyang informant. Buti hindi nagdiin si Bato. Sa totoo lang,
Kung ibang senador yan, naku po, pwede ka makontempt dyan. Hihiritan ka na kung ano-ano. Tapos nagagalit tayo kay Bato. Siguro, bigyan natin benefit of the doubt na hindi niya maalala ko, no? Pero may duda ako na alam niya yan. At hindi lang niya mailaglag dahil nga ayaw niyang masira yung relasyon niyo sa yung informant dahil buhay din ng informant na nakataya dyan pag ilaglag mo. So, duda ko, yan ang sitwasyon ngayon na Morales. So, kahit po may pag-aalinlangan yung ilang mga kasama ninyong mambabatas, maging ang PIDEA nagsabi na rin po noon na fake po yung mga dokumentong kumakalat at may mga nagko-question din dito po sa kredibilidad nitong si Morales. You will still stand by your word, Senator, na kayo po ay naniniwala na authentic ito pong mga dokumento na lumabas? Yes. I will stand by my word. I'm going to bet my life pagdating sa papel na yun. Sigurado ako. Dahil nga... Itong isang bagay na ito na hindi pa rin maintindihan ng iba. Paulit-ulit niya sinasabi, I stand by my words. Authentic yan. Doon pa lang mabigat na yun Yun na yun Yun na mismo yun Authentic yan. Ano pang gusto nyo marinig? Yung mga war freak dyan. Ang basihan ko, unang-una, yun, inamin ni Morales na siyang gumawa, siyang pumirma. Pangalawa, inamin ng PIDEA na yung mga sasakyan nga nakalista doon sa na maggagamitin nila pag-conduct ng surveillance and casing operations. Sabi nito, pwede palang isiwalat ang confidential informant, banat bay. Hindi nga Hindi ka nakikinig? Hindi ka nakikinig o talagang sarado lang ang isip mo? Kaya nga sinabi, hindi nga pinush ni Bato Hindi nyo ba na Pero kung sa iba yan, ipupush yan. Naku, maniwala kayo kung sa iba yan, wala na, kulong na yan. Kita mo nga ginawa kay Ka Eric di ba? At saka kay Baduy Ang punto ko dito, i-appreciate naman natin, at least gayon, nandito na sa balita ito. Doon sa kondo ni Spencer! Hello? Shout out! Marcel Soriano ay pawang mga sasakyan ng organic vehicle ng PIDEA at ang isa pa doon ay identified na personal na vehicle ng team leader ni Morales na si Francia. At pangatlo, ito ay mahirap ma-debunk dahil nga yung claim ng nagpapatunay ito na hindi ito AI generated or computer generated yung dokumento na ito, makita natin kahit na soft copy lang yung nagkakalat pero makita natin na yung papel na yan ay talagang old file dahil nga makita natin doon sa Xerox copy or photocopy yung butas ng puncher na papasukan ng passenger para gawing file yung papel na yan. So ako'y naniniwala na authentic yung papel na yan. Ang tanong lang, pag sinabi ng PIDEA kasi na non-existent, yes, totoo yun. It's non-existent as far as they are concerned. Non-existent yan sa file nila dahil somebody took it from their file. Yun, kasi hindi maintindihan ng iba. Matagal ko nang pinaliliwanag yan. Naturalmente, i-deny ng PIDEA yan. Kasi nga hindi na umabot sa kanila. Ano pa lang yan parang nasa baba pa lang yan Parang iniimbestigahan pa lang. May pumigil na. Yun ang punto dito ni Bato. Yung iba dyan, kailangan pang espelingin. Galit na galit. Talaga, kahit anong bulat-lat nila sa kanilang kahit anong inventory gagawin nila sa kanilang mga file documents ay hindi na makita yan dahil somebody took it at nagpakalat doon sa social media. So yun lang ang basihan natin. Kaya nga kahit na lahat, hindi ko naman kinuha lahat ng statement ni Morales, hook, line, and sinker. Alam ko may sinasabi siyang totoo at meron din siya sinasabi na medyo may kunting alinlangan ako, hindi masyado akong kumbinsido, pero kahit na anong giba mo sa credibility ng witness, siguro kahit na kumbiktado ka na kriminal, siya hindi pa naman siya kumbiktado, facing charges lang. Sabi tuloy nito isa,
Intindihin mo kasi mga typical Pinoy, banat ba? Matagal din kasi man nanonood ng mga teleserye, yung mga yan. Kaya mabababaw. Grabe ka naman. Kasalanan ng teleserye. Only banat ba hindi bumanat kay Bato? Kasi nag-iisip po ako. At saka si Pangulong Duterte. Diba? Pinagtanggol niya ng bonggang-bongga si Bato. Eh yung iba nga sabi sarado pa isip eh. Hindi pinagtanggol ni Pangulong Duterte yan. Pinariringgan niya si Bato. Gago! Ganong kasarado ang isip ng ilan nating mga kababayan. Lupit ano? Di ba? Ewan ko talaga. No comment ako. Kahit gano'ng kakumbiktadong kriminal, you still have your own piece of truth naman siguro. Hindi naman natin pwede sabihin na porke. Kasi di ba binabalik sa kanya yung mga kaso niya, natanggal, si Morales. Ano sabi nito ni Bato? Hindi naman porket nagkasala na o kaya wala ng truth sa sinasabi. Tanga na lang talaga hindi makaintindi dito kay Bato. Dapat sa inyo kutusan talaga. Masamang tao ka, kriminal ka, wala kang talagang karapatan magsabi ng katotohanan, di ba? So, kaya tayo, that's the purpose of the hearing. Pakinggan natin lahat ng sinasabi nila at i-evaluate natin according to evidence at saka yung ating konsensya. Yun. Yung nabanggit niyo po ngayon na meron pang ibang mga sinabi si PDEA o dating PDEA agent Morales na iba pang mga impormasyon. So meron pa rin po siyang ibang mga sabi ni Spencer, panoorin yung live ko, ganyan din paliwanag ko. Magaling, matalino ito si Spencer eh. Kaya manood kayo dyan mag-subscribe kayo kay Spencer Lacale. Panoorin nyo yan, isubscribe ninyo dahil malupit po yan. Simple lang yan pero rock yan. At malawak ang isip niyan at independent yan. Yan ang gusto ko kay Sir Spencer. Panoorin niyo yan. Binanggit po ba bukod kay Pangulong Bongbong Marcos Jr. at sa aktres si Maricel Soriano? Socorro Gomez, salamat po. Malinaw na sinabi niya na authentic ang document so wala dapat pag-usapan pa. Tama ka, Socorro Gomez. Salamat po. Marami, may mga nabanggit siya doon sa kanyang position paper na kanyang pinirmahan. Nilahad kahapon. Hindi nga niya pinirmahan pero nilahad niya. Once, since he was under oath, good as a sworn statement na rin yung mga pinagsasabi niya kahapon. So, yung sinabi niya doon na pinigilan yung operations nila, dinis-approve ni General Gadapan yung operations nila, yung former Deputy Director General for Operation ng PDEA, upon the orders of Executive Secretary Paquito Ochoa. So, since nabanggit si pangalan ni Ochoa sa nag-order na ihinto yung operation, ay kailangan mag-shed light siya sa committee. I-confirm niya o hindi yung sinabi na yan ni Morales. Pero tandaan natin kasi yung laging paulit-ulit na nami-misconcept ng iba o nami-misunderstand ng iba na yung hearing na yan ay hindi para patunayan na si Marcos ay adik. Kasi that would be unfair. Dapat, nasa kanya-kanya naman na tayong opinion. Hindi na natin kailangan kasi kailangan nating patunayan. May kanya-kanya na tayong opinion. Kami nga 2022 nakinig kay Pangulong Duterte. 'Di ba? Meron na tayong konklusyon. Kayo naman may konklusyon na rin. Ngayon, hindi ho trabaho ng isang senador na patunayan ng isang bagay na kailangan niyan sabihin, hindi, adik talaga ito. Hindi. Alam nyo, wag niyong igaya kasi nagkakaroon na tayo ng maling konsepto sa Senado eh. Gusto natin yung katulad ni Ontiveros, 'di ba? Mga walang alam ho yung mga ganong klaseng senador na nagkukondena. Hindi ho trabaho ng senador magkondena. Ang trabaho ng senador yung pagkaroon ng batas na pwede mahugot mula diyan. At ang dahilan nga ho niyan kung bakit kumalat yung ganyang klaseng papel na dapat confidential ho yan. Yun ang dahilan.
Pangalawa, yung isa niyang hearing, inaalam kung paano pa mai-improve ang paghuli ng droga. Yun ho ang purpose nun. Hindi ho ang purpose ay magkondena ng presidente. Sa rally ho natin gawin yun. Okay? At hindi naman na kailangan, siguro naman, hindi na tayo kailangan kumbinsihin pa. Bakit pa tayo naghahanap ng kakampi kung tayo ay kumbinsido naman na? Tama, mali. Di ba ho? Yun ang importante. Ito, tama yung sabi nito. Baka si Ochoa ang dukot ng files. Alam mo, yan ang importanteng magawa ng batas na hindi pwedeng dukutin ng kung sino-sino yung mga, kasi mantakin mo, di ba, merong intelligence gathering. Ito yung intelligence. Tapos merong isang taga-Malacanang lang. Sabi niya, ay, kaibigan ko yun, di pwede yun, dukutin ko nga yun. Dapat makasuhan. Yun yung batas na dapat gawin nila Bato. Pag merong mga confidential at pinatigil, dapat kasuhan. Di ba? Yun yung dapat eh.